Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang pag-resign ni Attorney Vic Rodriguez bilang Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Subalit marami ang nagsasabi na ito ay sinibak, tinanggal at umiiwas sa Commission on Appointments. Ang ibang personalidad naman ay suportado si Attorney Vic Rodriguez at ang iba naman ay pabor na mawala na ito sa tabi ng Pangulo. At ang nararapat na pumalit sa kanya ay si Congressman Marcoleta. Kung kayo ang tatanungin mga kabanat, payag ba kayo na si Congressman Marcoleta ang papalit kay Attorney Vic Rodriguez bilang bagong Executive Secretary ng Pangulo? Samantala, hindi naman mapigilan ng mga netizen na magbigay ng kanilang komento patungkol sa balitang ito. Ayon pa sa kanila, if all government officials have Congressman Marcoleta's character and aspiration and love for Filipinos, then Philippines would be a beautiful and prosperous country. Sana all napakagaling ni Sir Marcoleta. The best maglingkod para sa taong bayan. Tapat, matapang yan ang dapat maluklok para sa bayan. May malasakit sa mamamayan. Siya lang ang nakagawa niyan. Hindi masasayang boto mo para sa kanya. Meron ba kayo nun? God bless Sir Marcoleta. Ipagpatuloy mong maganda mong nasimulan. Masaya kami. Napakagaling mo talaga. Kahanga-hanga ka. Dapat ang kontra at kumakalaban kay PBBM tanggalin lahat para umusad at umunlad ang Pilipinas para sa mahihirap na mamamayan. Sir Attorney Marcoleta, go, go, go. You are the best for the poor Filipino people. End quote. Samantala, dalawang journalist mula sa kilalang news media outlet ang nagkasagutan hingil sa isyu ng tila paghingi ni Attorney Vic Rodriguez ng sobrang kapangyarihan na hinarang naman ng President Legal Counsel na si Juan Ponce-Enrile. Marahil ito na raw ang dahilan ng sinasabi sa isang balita na para daw gustong maging Pangulo ni Attorney Vic Rodriguez. At ayon pa sa balita, The Manila Times, expert, he wanted to act as president. Illegal scholar has denounced Victor Rodriguez for coming out with a draft special order SO that would have granted the resigned executive secretary a free hand to act as president. End quote. Mga kabanat, ano na ang masasabi nyo sa issue na ito? At payag ba kayo na ipalit si Congressman Marcoleta kay Attorney Vic Rodriguez? Samantala, nagbigay naman ng komento ang isang batikang broadcaster na si Mike Abe kaugnay sa balitang ito. President Ferdinand Marcos Jr. hindi po nawala ang tiwala at respeto kay Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary na nag-resign at ngayon ay itinalaga bilang Office of the President Chief of Staff. Okay? Well, bilang background lang, ano ba ang Chief of Staff? Ano ba ang mga responsibilidad at trabaho ng Chief of Staff? Katulad na sinabi ko kagabi, hindi ho pangkaraniwan yan. Hindi rin totoo yung sinasabi ng iba na pangkaraniwan lang ang Chief of Staff. Ang Chief of Staff ay conforme sa boss mo. Pag may respeto at may tiwala sa iyo ang boss mo, mabigat ang trabaho ng Chief of Staff. Pero kung walang gaanong tiwala, pero ginawa kang Chief of Staff, halimbawa, ganon, limitado ang galaw. Pero dito sa nakikita ko sa relasyon between President Marcos at Attorney Vic Rodriguez, sagrado yung tiwala. Dahil sabi ko nga, hindi nawala ang tiwala at respeto.
Iyan ang isang maganda. Mabuhay ang mga Ilocano. Ako, hindi po ako Ilocano, Batangueño po ako. Pero dito na ipakita ng Pangulong Marcos na ang mga Ilocano hindi nagtatanim ng sama ng loob, marunong tumanaw ng utang na loob, marunong rumespeto sa mga taong original na kasama sa hirap at ginhawa. Saludo ako sa mga Ilocano. Ilocano ang Pangulo, ang tingin ko lahat ng Ilocano gano'n. Mabait, maunawain, mapagmahal sa kaibigan, may respeto sa kaibigan, hindi nang iiwan ng kaibigan. Alam niya kung paano mahalin, akapin ang taong nagmalasakit ng totoo, nagmahal, sumama sa hirap at ginhawa. Alam naman natin ang 2016, noong sinasabing ang dinaya, noong ni kandidatong Vice President si Marcos, ngayon President Marcos, talaga namang hindi ho umalis si Vic Rodriguez, kasama talaga. Halos ng mga panahon yun, sila lang ang nag-uusap. Wala nga halos pumapansin sa kanila dahil pinapalabas ay tinalo sila, pero talaga namang may nangyari ng eleksyon, mukhang may hukus-pukus talaga. Pero hindi nawala si Vic, Atty. Vic Rodriguez, kay noon kandidatong Vice President at mas kilalang BBM Bongbong Marcos lang. Hanggang sa ngayon, o di ba? Kaya saludo ako, inuulit ko, sa mga Ilocano, hindi lang po sa Ilocos o hindi lang po sa Pilipinas, mga Ilocano sa buong mundo. Itong ginawa ng ating Pangulo bilang Ilocano at ang galing ng kanyang leadership, napakaganda po nitong ipinakitang ito. Palagay ko, maiiyak ang mga Ilocano sa katapatan at pagmamahal ng Pangulo bilang Ilocano, bilang Pangulo ng bansa, na magkaroon ng uniting totoo. Marunong sila tumanggap. Kung meron mang mga Ilocano dati na nagkaiba ng landas, hayaan na natin yon. Mas maraming mga Ilocano, mas maraming katulad ng mga Marcos at ni Pangulong Marcos ang marunong tumanaw ng utang na loob, marunong napaka-professional mag-handle ng tao. Ayaw niya ng away, ayaw niya ng gulo. Ang gusto niya pagkakaisa. Leader by example ang kanyang ginawa. Isipin nyo, nag-resign, nag-file ng resignation si Atty. Vic Rodriguez para bigyan niya bilang respeto sa Pangulo, sa kanyang kaibigan, para bigyan niya ng pagkakataon na pumili ang Pangulo ng kanyang gustong gawin or ilagay bilang Executive Secretary. Para hindi naging sagabal si Atty. Vic Rodriguez, nag-file ng resignation, voluntary, para mabigyan ng 100% na kalayaan ng Pangulong pumili ng ipapalit sa kanya. Ang ganda. Tapos tinanggap ng Pangulo ang resignation. Pagtanggap ng resignation, kaagad ito yung appointment at kinuha siya bilang Office of the President, Chief of Staff. Okay? Yan po yun. Well, dako na tayo dun sa ano ang trabaho ng Chief of Staff. Maraming Chief of Staff. Sa Office ng Congressman, Office of the Senador, Office ng Cabinet Secretary, Opisina ng mga korporasyon sa gobyerno, Opisina ng mga presidente at mga manager, general manager, chief executive, chief operation, sa lahat ng mga private company. May Chief of Staff yung mga yan. Inuulit ko, conforme yan sa boss. Pag matindi ang tiwala, respeto ng boss sa kanyang Chief of Staff, 100% ang lahat ng incoming, outgoing document, schedule, meeting, lakad, anumang ginagawa dito at sa abroad, dadaan sa Chief of Staff. Kahit mga dokumento. Bago dumating sa boss mo, dadaan sa Chief of Staff. Pagkatapos sa boss mo, dadaan sa Chief of Staff. Then ang Chief of Staff ang magre-relay niyan sa kung kaninong dokumento at kung sino ang nangangailangan, may kailangan ng dokumentong nanggaling sa Pangulo. Ganun po ang Chief of Staff. Kaya hindi ko maintindihan yung sinasabi ng iba na ang Chief of Staff parang bodyguard lang. Simple lang. Ba? Hindi po ganun yun. Paano ka pa kaya nga Chief of Staff, ikaw ang pinakamataas sa lahat ng staff ng Pangulo, ng Office of the President, o ng boss mo. Lahat ng staff doon sa opisina ng boss mo, ikaw yung chief. Walang gagawing pagdidesisyon ng mga staff ng boss mo kung hindi dadaan sa Chief of Staff. Incoming, outgoing, transaksyon, document, schedule, travel. Ultimong, kung saan magtatanghalian, saan mag-aalmusal, saan magdidinner, o kung saan pupunta, kahit personal na lakad pa ng boss mo, alam yan ng Chief of Staff. Kung may tiwala ang boss mo sa'yo. Ayun na nga sinabi ko
may tiwala at hindi nawala ang tiwala at respeto ng Pangulong Marcos kay Atty. Vic Rodriguez. So napakatindi po ng posisyon. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.